So, ang taga-DNR ngayon, magnanakaw, illegal logging pa. Ikaw ba'y sunusunod sa batas? Medyo hindi. Tama? Perfectong tao. Kaya nga. So, umaamin kang pagkakamali. Very good. Tama naman yun sir, na... Sa tama na magsunog, na okay lang magsunog para makatanim. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Ramil. Marinda, magandang umaga sa iyo, Ramil. Magandang umaga naman, Sir Betag. Sa party itong Ramil, may mga pangyayaring nagaganap daw dyan, 2 hektarya na mga kinaingin at mga uling na nangyayari na dahil sa party to, dito sila concerned kasi pati yung barangay na hindi, sabi mo, hindi nakakasakop dyan, pero reporting party sila. So ngayon, nagkataon na nandoon ka. Anong ginagawa ng mga panahon na yon? Ba't nandoon ka sa lugar? Sir, katulad ng inulit ko sinabi ko sa inyo na ako'y papuntang tindahan. Tindahan? Ako'y may tindahan. Alright. Tindahan ako sa baryo ng Sapol. Okay. Nasabi mo na kahapon yun, binabalikan lang natin para at least nagkakaintindihan tayo. At tatanong ko lang sa iyo, paano kung itinuturo ka ng mga katutubong mangyan na ikaw raw atay nag-utos na sila daw ay pwede ka magkaingin sa anumang kadahilanan, naisa katuparan ata yun, gusto ko lang maintindihan itong pagkakaingin, pagsusunog yan, bawal yan sa sinasabing batas ng ating DNR. Siguro unahin natin si Tufer Tinagnan, ay katutubong mangyan. Tufer, magandang umaga sa iyo, Tufer Tinagnan. Sir. Ay po. Alright, Tufer, tanong ko lang, tama ba na may nag-utos sa'yo, humingi ka ng permiso kayo na magsunog, magkaingin? Kanino kayo humingi ng pahintulot? Ang sabi ni Kuya Ramel, pwede po kayo magtanim ng saging para mabuhay po kayo. Pwede magtanim ng saging. Yung pagkakaingin, kayo ba ang nagkaingin dyan? Oo, kami po. Okay, para makapagtanim ng saging. Oo, para makapagtanim ng Natural, saging. pag nagkaingin kayo, magsusunog kayo ng, para naman sa ganon, makapagtanim kayo, tama? Oo. Ilang hektarya ang nasunog ninyong lupain na medyo masukal, kaya yun, sinunog ninyo, nakikita namin sa video, nasunog, yan ay humingi kayo ng pahintulot or permiso kay Kuya Ramil. Wala naman po ng... So nagsunog lang kayo pero alam ni Kuya Ramil. alam naman. Ayun, alam. Hindi ba kayo sinabihan, oy bawal yan kasi pagkakaingin. At saka, yun lang pagsusunog nyo. Kayo ba'y nagputol din ng mga, tawag dito, mga puno dyan at nababahala yung ating... din kami. Kayo rin? Oo. Okay. Alright. Yung mga nag-uuling sa inyo rin yan. Mga uling na... Oo, tama po yan. Okay. Hindi Alright. po yan sa Kuya Ramel. Okay. Sabi ni Kuya Ramel, pwede daw akong magtanim ng saging saka magtanim. Pwede ka magtanim, pero bago ka makapagtanim, magsusunog ka muna, magkakaingin ka muna. Siyempre, mauna mo ng kaingin at saka magtatanim. Hindi ka pwede magtanim sabay na masukal dyan, magsusunog ka muna. Siyempre, ganyan ang estilo ng mga magsasaka. Naintindihan natin, ako kasi pro-farmer ako Di ba? Paano ka makatanim ng mga saging kamote at medyo masukal yan? Siyempre, i-clear up mo muna yan. Kaya lang, may proseso tayo yan. Hihingi tayo muna ng permiso. At ang permiso dyan, either doon sa kinaukulan, kasi may mga patakaran dyan, hindi ka basta-basta nagsusunog. Alam ni Ramil, ano sinabi sa'yo ni Ramil? Okay lang, pwede ka magsunog para makapagtanim ka, para mabuhay ka. Tama? Oo. Okay. O Ramil, nasa kabilang linya, anong masasabi mo rito sa sinasabi ni Tufer? Tama naman yun sir, na... Sa tama na magsunog, na okay lang magsunog para makatanim. Wala naman ako sinabi na sunugin nila. Kahit, So paano sila magtatanim sa isang lugar na hindi nasusunog, masukal masyado, hindi mabubuhay yung mga pananim nitong mga sila Tufer, Paano syempre. nila sir yun pagsunog yan? Pero wala naman ako, kahit itanong niyo ulit sir, na wala ako inutos na sunugin nila. Pero alam mo sila yung nagsusunog. Nalalaman ko na. Nalaman mo. Hindi mo ba sinabi yan sa sinasabing mga otoridad na sila, na tinuro mo, para sila ibisitahin? Sabihin, alam mo, ang mga katutubo, meron silang, tawag dito, ancestral domain sa mga lugar. Kaya lang, kung anong lugar na nandyan, may karapatan yung mga katutubo natin. Pero pag susunog, may patakaran na dapat sinusunod. Hindi basta-basta ng ganyan. Naintindihan mo ba ito, Ramil?
Opo, kasi ang alam ko kasi para ano mangyan para mapagtanim sila. Okay. So, ito ba'y sinangguni mo sa DNR at saka sa barangay, sa lugar na, syempre, pag nagsunog ka, eh, may paglabag doon. Maaari sa mga katutubo natin, hindi nila gusto na mabuhay, pero may proseso, hihingi ng permisyo dyan kung sila'y bibigyan. Pinayuhan mo ba sila? Teka muna, bago tayo Hindi na gumawa rin niya. sila ako nakapagpaalam sa DNR kasi yan naman mga yan ay sadyang pinag-iinitan ako ng mga yan. Pinag-iinitan kanina, mga mangyan? Ng mga taga-DNR. Pinag-iinitan ka ng mga taga-DNR. Ano bang ginawa mo? Ba't ka pinag-iinitan? Ikaw ba'y pinaghihinalaan? Napakinggan nyo, sir, na ako may binabanggit na kayo ang magnanakaw ng mga taga-DNR kayo. May yung lupa na yan, mayroong nara sila. Sinong magnanakaw dito, Ramil? Sandali. Sinong sinasabi mong magnanakaw? Yung mga mangyan or DNR? Taga-DNR ho. Magnanakaw mga taga-DNR. Opo. Bakit sila magnanakaw? May katunayan na ako dyan. Hindi, anong ninakaw nila? Mga sila po ang naglagari ng nara na inaalagaan ko. Sila ang naglagari, taga-DNR. Oho. So, ang taga-DNR ngayon, magnanakaw, illegal logging pa, tubo. Ganon ang akusasyon mo. Yan ay, kaya may katunayan ako. Sir. Meron ka bang video niya na ang taga-DNR magnanakaw at pinutol mga kahoy at sinunog? Hindi po. Kung wala kang video niyan, total kapareho ng na-videohan mo, na pinalalabas mo, na minalupitan ka, nilabag iyong karapatan, na nagsisigaw-sigaw ka, kasama yung mga pulis at DNR, karapatan mo yan. Pero may ebidensya ka, kaya nga nagsentimiento mga tao sa iyo kasi parang kini-question mo, ganito na ba ang mga alagad ng batas natin dito? Pero tanong, ikaw ba'y sunusunod sa batas? Medyo hindi. Tama? So, medyo lumalabag ka, bending the law. Sometimes you have to bend the law. Mali ang kausap mo, si Bitag, hindi kami yun. Ano po perfectong tao? Kaya nga, so umaamin kang pagkakamali. Very good. Okay, sige, tawagan natin yung sa telepono, sandali lang, Ramil. Okay na. Kausapin natin ngayon. Papasagutin mo si Mr. Rodel Boyles. Narinig na siguro ni Mr. Rodel Boyles. Sometimes, lumalabag siya ng batas kasi magnanakaw daw ang DNR. Mr. Rodel Boyles, sir, ano masasabi nyo? Kayo daw ay magnanakaw at nagnanakaw rin ng mga tinanim niya, and at the same time, sabi niya naman, sometimes lumalabag siya sa batas, sometimes sumusunod siya. Anong sa inyo, Mr. Rodel Boyles? Hindi po namin alam kung paano niya nasabi yung nagnanakaw ang DNR. Hindi po galing sa kanya yan. Siguro kanya lang ang pag-aakusa. Pero ang protocol po kasi natin, baka na hindi niya naintindihan na kapag ka nga po may mga abandonatong kahoy, na kagaya nabanggit ko kahapon, yun po ay aming kinukustudiya po namin. Una po, nadadalhin muna namin sa barangay, tapos maglalagay kami ng mga notices kung sino may-ari, iimbitahan na pumunta sa opisina at ipakita ang kanilang mga papel, mga permiso para gawin ang Okay. Baka yung akala niya pagkukumpis ka pag nanakaw or pagkukustudiya pag nanakaw, hindi kaya? Maaari po. Okay. Sige. Kasi sa tingin ko naman po, wala naman po ang pagkakataon na kumuha kami ng basta-basta dito sa nang walang kaukulang Alright. Balikan mo siguro. Okay, sige. Maraming salamat sa kasagutan niya. Kausap kasi namin yung mga katutubong mangyan. Sabi nila, humingi raw sila ng permiso kasi magtatanim daw sila. Namumutol sila ng kahoy. Itong sila Tuver tinegnan. At kinonsulta, sinangguni na rin na kay Ramil. At si Ramil naman, para mabuhay kayo, di go ahead. Magtanim kayo. Siyempre, bago makapagtanim, magkakaingin muna. Magpuputol ng kahoy, tsaka magtatanim. So, anong nakikita mo ron? Yan justified ba yon? Sa proseso po natin, hindi po pwede ang gano'n. Kahit po, nakasaad po kasi sa PD 705 natin, yung Revised Forestry Code, na yung pagpuputol, pagpuputol ng paghila at pagproseso ng kahoy, including yung mga derivatives po, like yung mga uli nga, ay ipinagbabawal kung walang permiso. Alright. Sir, ang sagot din ni Ramil, sometimes, paminsan-minsan, lumalabag daw siya sa batas at paminsan-minsan sumusunod. Anong tingin niyo? Kasi nga po, ito pong sitwasyon natin, maaaring sa kapuntukan, hindi lagi natin nakikita. Nagagawa nila yan. Siguro baka nakikita na po pwede kasi minsan nakakalusot. Ayun. Anong gusto mong sabihin kay Ramil para magkaroon kayo ng forum dito? Anong gusto mong i-advise sa kanya? Kasi pinalalabas niya, malupit yung mga pulis, nagwala, nag-trending. Kawawa naman yung mga pulis na sumama lamang, hindi naman siya inaaresto, kaya lang medyo nagkaroon ng konting commotion, nire-restrain nata siya for whatever reasons, hindi naman siya inaaresto. Anong gusto mong sabihin kay Ramil ngayon na nakikinig sa kabilang linya?
gusto ko pong ipaalam kay Ginoong Ramil na kami po ay nagpatawag na sa kanya para magkaroon nga po ng pagdinig yung administrative adjudication namin sa opisina. Yun po yung pagkakataon para mailahad sana niya ang kanyang side. Para pakikinggan po natin, ipresenta niya kung ano lahat ng pinangahawakan niya. Nang sa ganon, ay magawa natin, isagawa natin ito ng patas at makapag-desisyon tayo ng patas kung itong kanyang ginawa ay tama o Okay, sige. Well, sige, maraming salamat at diyan ka lang, ano? Malinaw, sinlinaw na sikat ng araw yung paliwanag mo sa akin. Okay, Ramil, nandiyan ka pa ba? Opo, panakinig. Binibigyan kanila ng due process, the right to be heard, and iniimbita ka na pumunta roon para sa pagdinig. Kung hindi ka nag-iimbita, Wala diretso po, sir, ka sa social natanggap ng media. invitasyon. And kung diretso ka sa social media, pinakikita mo yung epekto lamang ng problema, ang dahilan ng problema, hindi mo pinapakita, kawawa naman yung mga tagapagpatupad ng batas. Sometimes, at most of the time, sumunod ka naman sa batas. Huwag yung sometimes, Opo, wala yung pero wala paminsan-minsan. silang binibigay sa akin invitation. Hindi, ganun pa man, aminin mo, lumabag ka pa rin sa batas. Opo. Okay. Mali yung ginawa mo. O, sige, eto ha. Kanina pa nagpipigil. Ito si Next Generation. O sige, go ahead, Carl. Yes. Ramil, ang masasabi lang namin dito, kasi unang-una, base sa mga statements mo, ay tinutulig sa at binabalikan mo na kaagad yung mga law enforcers. Pero yung base sa ating pag-uusap at pag-iimbestiga, ay base sa iyong pag-aamin also, may pagkakamali ka. So lahat ng pagkakamali, lahat ng ginagawang aksyon, may kaukulan na konsekwensya. Kung hindi po natin nagawa yung sinasabing masamang bagay, hindi po mangyayari sa atin yun. Ngayon, may dahilan kung bakit napunta yung police at DENR dyan. Hindi lang yung dahil sa haka-haka napunta sila dyan dahil may natanggap silang reklamo. Yun po ay ayon din sa DENR. Kaya sila napunta dyan. Hindi po ba? Ramil? Opo. Okay, Sir Ben. Okay. So, malinaw na tayo, Ramil. Sa susunod, wag agad yung social media magte-trending kasi baka tingin ng mga tao, kinawawa ka. Pero hindi lang nakikita na may issue sa likod. Alam mo, kung minsan social media, paggamit ng mga cellphone na yan na para maging content natin, para magkaroon tayo ng simpatya, pero pag iimbestiga, sa bitag kasi, kaya natin binabalanse. May pagkakamali ka, inamin mo. Ang pagkakamali, pag inamin mo, matutuwid yan. Sa akin lang ang gagawin natin para wala nang kaysa naman gamitin natin. Kaya ka nang pumunta sa amin, pinakita mo yung sa social media na para kang binalahura. Yung nakikita natin, pwede kasing yun lang parte mo. Pero hindi mo mapipresenta sa likod no kung bakit ka medyo iniimbitahan dahil may, sabi mo, sometimes you have to bend the law. Teka muna. But sometimes, you have to comply with the law. Hindi. The law applies to all or none at all. Well, nobody's above the law. So everybody must comply. Follow or else there will be consequence. So, I will advise you, Ramil, na makipag-ugnayan ka sa Community Environment and Natural Resources Officer. Hindi naman sila naman makikipag-usap sa iyo na maayos. Total, yun lang naman Pwede ang naman, dapat sir. gawin. Pwede naman. Okay na yan. Okay, sige. Mr. Rodel Boyles, pwede na raw sila makipag-usap si Ramil para medyo masolve itong problema na ito. Okay ba sa'yo, Mr. Boyles? Yes sir. Actually, po. Okay. Iimbitahan po natin muli sila. Okay, imbitasyon yan ha. At yung imbitasyon na yan, may kortesya at may paggalang sa kay Ramil, para magkaliwanagan kayo, ha? Formal po silang susulatan para dokumentado lahat ng mga aksyon natin. So, Ramil, okay ba? Formal, may paggalang at kortesya, kay susulatan ng mga tag-DNR para naman kami nakatingin lang para patas at parehas na to. Kami nagmamasid, kami magiging saksi kung ano bang nangyayari dito na walang nalalabag na karapatan. Alam mo, di ba? So, ayusin na lang natin to, Ramil, ha? Sa maayos lang magandang usapan. Ramil, ang magandang usapan may partisipasyon ka rin sa boses mo, sa tono mo, sa inaasta mo, sa pagkikilos mo na hindi ka hostile. Opo. Ang negosasyon ay imbitasyon para magkaayos. Hindi para mag-away, hindi para madagdagan ng problema. Siguro dito, naging linaw na natin. So, lahat nung napanood ng video ni Ramil, ang nakikita ninyo ay walang katotohanan. Nangyari yun, pero merong sa likod niyan. Ngayon, nakikita ninyo dyan, siya naman nagkataon flinag down lang. So kung nag-viral po yan, meron dalawang bahagi ng istorya. Gaano man kanipis, hiwain isang kwadradong keso, dalawang banda yan, bandang kaliwa, bandang kanan. Hindi magkukumpleto kapag hindi natin presenta sa kabila.
Ngayon, dito po sa National Grievance Desk na sinasabing pambansang sumbungan, nais po namin, kami po ay nagmamasid at magbabantay. Kay Capro de los Reyes, kami nagpapasalamat na lang, hindi ka namin nakausap, pero maraming salamat, nandiyan ka. Kay Tufer Tinignan, Katutubong Mangen, nagpapasalamat din kami. At sa iyo, Ramil, good luck, mabuhay ka, at sana magkaayos kayo. But next time, sometimes, all the time, you have to comply with the law. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.